Hello, Papang? Opo, good morning. Ay, good evening po pala sa inyo dyan. Ha? Mama, nakita niyo po ba si Ansan Pitik? lang yan. Sa Cavite lang po, Pang. Kamusta na kayo ng mga... Pitik! 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 Pitik, nasaan ka ba? Okay lang po, Papang. Nakita niyo po ba? Nandyan na nga yan. Pang, sige ho, mauna na po kami. Pitik! Opo, mag-iingat, syempre. Pitik! Sige ho, kamusta na lang sa mamang. Nasaan ka ba, Pitik? Bye! Mama, nawawala po si Pitik. O, hanapin natin pantalon, no? Pitik! 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 Bakit naman kasi pinakawalan mo pa? Alam mo na mga alis na tayo, hindi ba? Hindi ko po siya pinakawalan. Hinahanda ko nga po yung pagkain niya nung nawala siya eh. Eh, paano yan ngayon? Hinihintay na tayo ng mga bata dun sa pupuntahan natin. Sorry po, Mama. Pero wag po tayong pumunta doon. Pag hindi natin nahanap si Pitik, ha? Hoy! Pitik! Oh, eto na! Pitik! Ano nangyari doon? Ba't parang takot na takot? Ay, nako. Ano kaya yun? Ayan? Ano yun? Ay! Ah! Ah! Mama! Efren! Mama? May gorilla. Nasaan po si Pitik? Nasa labas na. Ano ba napanaginipan mo? Mama, may malaking gorilla. Hinahabol tayo. Alam mo, manang-mana ka talaga kay Lola Basyang. Ang lawak ng imagination mo, anak. Ang sabi ko lang, ang ikukwento ko sa'yo ngayon ay tungkol sa Prinsipeng Unggoy. Nakita mo na napanaginipan mo, gorilla agad. Halika na. Nandiyan na sila. Efren, nasa na si Pitik? Siguro po natatakot ulit sa gorilla. Ano ka ba naman? Panaginip lang yun, anak. O kids, sino sa inyo ang nakakita na ng Chongo? No. Ang dami. Sino sa inyo ang nakakita na ng Prinsipe? Ang dami. Pa? Sino naman sa inyo ang nakakita na ng Prinsipeng Unggoy? Ito ang kwento ko sa inyo ngayon. Si Juan ang Prinsipeng Unggoy. Tahimik na. Matagal nang nagsasama ang mag-asawang Tinong at Binday, ngunit wala pa rin silang anak. Ito na lang ang kulang nila sa buhay dahil biniyayaan naman sila ng magandang pamumuhay. Nakakapanghinayang naman kung hanggang ngayon wala pa kayong anak. Ay nako, hindi nga namin malaman kung na kanino ang problema eh. Eh ako nga, sa pagrorosaryo namin gabi-gabi ni Binday para humingi ng anak, dinarasal ko na kahit isang unggoy ang ibigay sa amin, tatanggapin kong maluwag sa aking puso. Ano ka ba, Tinoy? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka mamaya subukan tayo ng kapalaran eh. Subukan pa paano? Binday, may tao bang nanganganak ng unggoy? Ang tao ay tao. Ang unggoy ay unggoy. Di naglaon ay naglihi at nagbuntis si Binday ng kanilang unang anak ni Tinong. Kaunti na lang, Binday. Kaunti na lang. Sige. Binday?
isang unggoy. Isang unggoy ang isinilang ni Binday. Ano bang kalokong sinasabi nyo? Maari ba yon? Maaari ba akong magkamali? Ako ang nagpaanak sa kanya. Mula ulo hanggang paa, binalot ng maitim na buhok. May buntot pa sa puwet. Oh, Tinong. Maaari bang makita yung anak mo? Hindi pa maaari. Nililinis at pinapasuso pa siya ng aking asawa. Tinong, totoo bang kakaibang itsura ng anak mo? Kasinungalingan! Sino nagsabi nito? Magsiuwi na kayong lahat. Kailangan na namin yung pahinga. Sige na! Kasalanan mo lahat ng ito. Kung hindi tinagpusan ng anak na unggoy, hindi sana nagkaganito ang anak natin. Tinawag ni na Binday at Tinong ang anak nila sa pangalang Juan. Walang sino man ang nakakita kung ano ang itsura ni Juan dahil hindi ito pinalabas kahit kailan sa bahay nila. Maging ang mga katulong nila sa bahay ay pinaalis na rin para wala nang makapagkwento ng anyo ng anak nila. Hindi po ba nag-aaral si Juan? Ang mga magulang niya ang matyagang nagturo kay Juan dahil marami naman silang libro. Buti na lang, likas na matalino si Juan. Wala po ba siyang kalaro? Wala nang pinapapasok sa bahay ni na Juan simula nung isinilang siya. Kahit yung mga bisita, sa labas na lang. Wala na talagang pinapapasok. Kawawa naman si Juan. Kung naging malungkot ang buhay ng mag-asawang Tinong at Binday, hamak na mas naging malungkot si Juan hanggang sa paglaki niya na walang nakausap na ibang tao maliban sa kanyang mga magulang. Uy, nakasilip po. Saan? Ayun. Hindi ba dyan nakatira yung taong unggoy? Pangit, no? Ang pangit. Ako, nabutan na ako ng ulan. Oh, Binday, ang ating anak si Juan. Mahal kong itay at inay. Alam ko napakalaking kasalanan ng aking gagawin. Naiwan ko kayo nang walang pasintabi. Mahal na mahal ko po kayo. At alam ko kung gaano niyo rin ako kamahal. Hahanapin ko po ang aking kapalaran. Sa napakaraming aklat kong nabasa tungkol sa mga lugar na malayo sa atin, nais ko po itong lakbayin. Naniniwala po akong may sadyang kalalagyan din ako kahit ganito ang aking anyo. Ipagdasal niyo na lamang po ako. Sana'y gabayan ako ng Diyos sa aking paglalakbay. Patawad po. Nagmamahal, Juan.
Anak, nasa tahanan ka ng Diyos. Sana'y hinubad mo muna ang iyong salakot bago ka pumasok. Patawarin niyo po ako, Padre. Mauna na lang po ako sa inyo. Santisima, isa kang halimaw. Halimaw! Paano di po ako halimaw? Pinasok ni Satanas ang bahay ng Diyos! Paano di po ako halimaw, Padre? Sa ngalan ng Panginoon, umalis ka sa tahanan ng Diyos! Padre, di po Layas! ako halimaw! Lumayas ka! Diyos ko, anong klaseng kapalaran na binigay niyo sa akin? Tinatakul ako ng langit. Na kahit impyerno ay ayokong tanggapin. Hoy, Chongo! Tama na ang pagmamarikulyo mo dyan at tulungan mo ako! Asan ka? Magpakita ka sa akin! Paano nga akong magpapakita? Nakatali ako. Ibo na nagsasalita! Nagulat ang Chonggong nagsasalita. Prinsesa Ameris! Mahal kong tagapagligtas. Prinsesa Ameris? Ang ibig mo sabihin, hindi ka natatakot sa itsura ko? Bakit naman ako matatakot sa lalaking pinakamamahal ko? Salamat, Ameris. Ako ang mas dapat na magpasalamat sa'yo. Dahil ikaw na rin ang nakatulong sa akin para mawala ang sumpa ko. Ano nga ba yung sumpang yon? At di mo sa akin masabi noon pa. May isang bruhang nagmahal sa aking ama na binata pa lang siya. Hindi niya tinanggap ang pag-ibig nito. Kaya isinumpa niya ang aking mga magulang na ang unang magiging anak nila ay magdadala ng kamalasan sa kaharian kung hindi nila ako ilalayo. Ang ibig mo sabihin, naputol ko ang sumpa? Oo. Dahil kung merong lalaki na magtatangkang iligtas ako dito sa islang ito, na may pag-ibig at walang alam sa sumpa, mabubura ito. At tiyak na matutuwa ang mga magulang ko. Kinasal po ba si Juan at si Prinsesa Ameris? Hindi. Bakit po hindi? Dahil tulad ng kababayan ni Juan, natakot din ang hari at reyna sa anyo ni Juan. Kawawa naman po sila. Anong nangyari sa kanila? Kung patatapusin niyo ako ng kwento ko, malalaman niyo. Sorry po. Bumalik na bigo sina Juan at Prinsesa Ameris sa isla ng palasyo. Huwag mong ituloy yung binabalak mo. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako iiwanan. Mahal na mahal kita, Ameris. At gagawin ko to dahil sobrang pagmamahal ko sa'yo. Nais kita lumigaya. Hindi na ako liligayang muli kung iwanan mo ko. Balang araw, may isang prinsipe makakarinig ng kwento mo. At sasagipin ka dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Juan, hindi ko na kailangan isa pang tagapagligtas. At lalong di ko kaya mabuhay kung hindi lang di ka makapangasawa ko. Juan, huwag mo gawin to. Huwag mo gawin to. Huwag mo kong iwanan. Kaibigan! Kaibigang Juan! Hindi ako marunong lumangoy! Kung
kung magpapakamatay ka, sasama ako sa'yo. Nababaliw na ba kayong dalawa? Juan! 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 Pataanin mo ako! Juan! Pataanin mo ako! Juan! Juan! Hindi mo kailangan magpatiwakal dahil makakalaya kaya sa anyo mo mahal kong anak. Inay. Nang mawala ka sa amin ng iyong ama, kasabay noon ang aking pagkakasakit at pagpanaw. Patawad po, Inay. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Mahal na mahal kita, anak. At wala akong ibang hiniling sa Panginoon kundi gawing maganda ang lahat para sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa pagkakalubog mo sa karagatan. Magiging bagong buwan ka na. Mahal na mahal ko rin po kayo, Inay. Salamat po. Hindi mo ako dapat pinigilan. Mabuti nga at nagpapigil ka. Kung hindi ako ang kauna-unahang ibon na namatay sa pagkalunod. Wala na yung mahal ko. Ameris, Sino ka? mahal ko. Katulad mo, wala na rin sumpa ng pagkalungkot. Tumingin na ako ng tawad sa Diyos. Sa aking panghihina. Pagkawala ng lakas ng loob. Ako si Juan. Ang bagong Juan. Ang iyong prinsipe hindi na makamundo.
nagustuhan nyo ba? Halika, pati si Biti ko! Nagustuhan niya yung kwento natin! O anak, bigay mo na yung mga libro. Sige po.